We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar Gasang. Sinampahan ng CIDG ng kasong kidnapping at serious illegal detention ang mga suspect sa pagkawala ni Catherine Camilon. Samantala, nakita ang ilang hibla ng buhok at dugo sa isinagawang pagsusuri sa abandonadong sasakyan sa Batangas City noong Biyernes. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ivy, matapos ang malalimang investigasyon at pagtatagpi-tagpi ng mga ebidensya sa pagkawala ni Catherine Camilon, unti-unti na raw nabibigyang linaw ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad sa nawawalang guro at beauty queen. Isinampa na sa Office of the Provincial Prosecutor of Batangas ang reklamong kidnapping at serious illegal detention laban sa mga sangkot sa pagkawala ng guro at beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Pinangalanan na rin ng CIDG ang pulis na unang tinukoy bilang person of interest na si Police Major Alan De Castro, dating hepe ng Bawan Municipal Police Station na sinasabing karelasyon ni Catherine. Kasama sa mga nasampahan ng kaso ang kanyang personal driver at bodyguard na si Jeffrey Magpantay at dalawa pang di kilalang lalaki. Si Major Alan De Castro ang kanyang katatagpuin nung araw o nung gabing iyon bago siya mawala. This case na pinail namin against Major Alan De Castro, Jeffrey Magpantay, and two unidentified. Magbabago po yan ang complexion ng kaso as we go forward with the investigation. Pinaghahanap pa ng mga otoridad si Magpantay na siya umanong nanutok ng baril sa dalawang saksi na nakakita kay Catherine na duguan sa ulo habang inililipat sa isang pulang SUV. Ilang hibla naman ng buhok at dugo ang nakita sa isinagawang pagsusuri ng mga otoridad sa natagpo ang abandonadong sasakyan sa Batangas City noong Biyernes na iniuugnay sa pagkawala ni Catherine. If I'm not mistaken, 17 hair strands ang na-recover doon sa sasakyan, and they were able to make 12 swabs ng blood samples for DNA profiling. Nakiusap po tayo sa pamilya, lalo-lalo na sa magulang ni Catherine, na kung kami ay makahingi sana ng samples, pagkumpirahan in the conduct of DNA profiling. Tukoy na rin daw ng CIDG ang may-ari ng sasakyan. Na regenerate nila yung chassis number na sasakyan, no? Pinuntahan mismo yung registered owner, hindi lang natin mabanggit. As early as 2013 ay naibenta na niya ito at kinuhanan na natin ng statement at saka yung kopya ng deed of sale at hinahanap pa hanggang ngayon. Hindi pa rin naman inaalis ng CIDG ang posibilidad na buhay pa si Catherine kaya nasa listahan pa rin ito ng missing persons. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya Camilon hinggil dito. Ivy, sa panayam natin kanina sa Regional Chief ng CIDG 4A, umaasa silang tutugon ang pamilya Camilon sa DNA sampling upang malaman kung tutugma ang mga nakitang hibla ng buhok at dugo sa nakitang abandonadong sasakyan kay Catherine Camilon. Balik sa iyo, Ivy. Maraming salamat, Denise Abante. Ipinatutupad na ng ilang kumpanya ng langis ang big-time oil price rollback ngayong araw, November 14. Umaasa naman ang mga tsuper at motorista na magtutuloy-tuloy ang oil price rollback. Naritong report ni Hazel Alviar.
Sa pamamasada ng jeep, binubuhay ni Ronar ang kanyang pamilya. Bawat barya ay mahalaga para sa kanya, kaya naman ikinatuwa niya ang malaking bawas presyo ng mga produktong petrolyo na ipinatupad ng mga kumpanya ng langis. Dadagdag ng kaunti ang kita dahil kung bumaba ay di medyo kung kita namin madadagdagan dahil ng pag mataas kasi doon na napupunta yung kuha namin sa krudo. Yung aming pagtaas ng krudo, paglaki din ng aming kinukonsumo. Malaki din naman. Nakakatipid ng kaunti. Epektibo ngayong araw hanggang sa Lunes, aabot sa 3 piso kada litro ang tapyas sa diesel, 2 pesos 30 centavos sa kada litro ng kerosene at 70 centavos naman sa kada litro ng gasolina. Ito na ang ikatlong sunod na linggo na may pagbaba sa presyo ng diesel at kerosene, habang pangalawa naman para sa gasolina. Hiling ng ilang mga driver maging ng mga commuter na sana'y magtuloy-tuloy na ito. Sa isang side, malaking tulong kasi rollback yan siyempre. Malaking tulong para sa isa tulad namin driver. Pero sa kabilang side, pero parang ganun din rollback, tapos mga ilang days, tataas na naman ng masigit pa. Sunod-sunod mga gas rollback na sunod-sunod din. Makakatulong din sa amin. Sana mabawasan pa, dire-diretso na. Sana mabawasan na din ng pamasahe. Ilan sa mga nakikitang dahilan ng rollback ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy ay ang pagbagsak ng demand nito sa Estados Unidos at ang paghina ng pag-export ng bansang China. Nakadepende raw sa ididikta ng world market ang presyuhan sa susunod na linggo. Kasama si Kel Ravaca, Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Naitala sa Bulkang Taal ang mas mataas na bilang ng volcanic tremors at sulfur dioxide emission sa nakalipas na 24 oras. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Maliban sa mga pasulpot-sulpot na pag-usok mula sa bunganga ng Bulkan Taal, walang anumang napansing kakaiba sa aktibidad nito ang mangingisdang si Gerald sa nakalipas na magdamag. Nausok lang po siya na nausok. Tapos yung pagkuhan po, nawawala din po siya, nabalik uli. Wala naman pong paglindol na nagaganap. Pero sa 24-hour monitoring ng state volcanologist na FIVOLCS, may weak tremors o mahihinang pagyanig sa ilalim ng bunganga ng bulkan. Umabot yan sa 79. Hindi raw talaga ito mararamdaman dahil vibrations lamang ito na natural na nangyayari sa isang active volcano gaya ng Taal. Yun nga lang, kabuntot ng mataas na recorded volcanic tremors ay ang pagtaas din ng sulfur dioxide emission. Mahigit 10,500 ang erehistro ng ahensya sa magdamag. Yung tremors na yun associated with the release of the gas. Kaya medyo tumaas yung natin, yung SO2. Para ka nagpapap ng mga bubbles. Kapag ipapap yung mga bubbles, release ng gas. Dahil mabilis na nababasag ng hangin ang sulfur dioxide sa himpapawid, hindi raw ito nabubuong volcanic smog o VOG. Dahil kalmado ang lawa, mabilis lang din nakakabalik sa pampang ang mga mangingisda matapos makapagpakain sa kanilang mga alaga. Pinapayagan silang pumalaot, pero ang paglapit sa permanent danger zone ay mahigpit pa ring ipinagbabawal. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Nasunog ang isang hardware store sa Malvar, Batangas. Patuloy pa ring inaalam ng BFP ang danyos at sanhi ng sunog. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Naglalagablab na apoy ang bumulabog sa ilang residente at motorista sa bahagi ng Barangay Poblacion, Malvar, Batangas, Sabado ng gabi nang masunog ang hardware store na ito. Sa video nakuha ng isang empleyado ng kalapit na establishmento, makikita ang usok na nagmumula sa ikalawang palapag ng tindahan. Kaagad daw silang tumawag ng bumbero mag-aalas 5 pa lang ng hapon upang maiwasan ang paglaki ng apoy. Ayon kay Nikki na isang empleyado at malapit na kaibigan ng pamilyang may-ari ng hardware, malaking dagok daw para sa kanila ang sinapit ng establishmento. Sadya po nakakalungkot nung simula nung makita kong nagsimula yung apoy. Super devastated po kasi parang yun nga po, napamahal na din po yung hardware. Isa po ito sa pinakamatandang hardware dito sa Malvar. Kumbaga pag landmark na din po ito ng mga tao. Sa inisyal na investigasyon ng BFP, posibleng sa katagalan na rin ng establishmento kaya mabilis kumalat ang apoy. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection Malvar kung faulty electrical wiring ang naging sanhi ng sunog. Ang mga nandun naman sa loob ng hardware ay mga thinner, pintura at saka mga ilang light materials. Kaya po mabilis kumalat yung apoy. Doon po sa right portion ng second floor.
Doon po yung nakitang lumagablab na yung apoy. Wala na rin daw mapapakinabangan pa sa loob ng hardware ayon sa BFP. Bahagya ring nadamay sa sunog ang kalapit nitong bahay. Walang nasaktan sa nangyaring sunog. Nakaalis na rin ang mga empleyado ng tindahan nang mangyari ang insidente. Yung management po, tuloy pa rin naman po yung operations. Hindi naman po nila pinabayaan yung mga tauhan nila, yung mga empleyado po. Maging ready din. Kasi hindi naman po maiiwasan yung mga ganang sakuna eh. Tsaka po yung pagiging alert po ng mga tao. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa insidente. Inaalam pa kung magkano ang halaga ng danyo sa sunog. Abiso naman ng otoridad sa mga residente. I-unplug natin yung ating mga appliances, gaya ng mga electric fan, yung ating mga cellphone na naka-charge, at magkameron na rin tayo ng sarili nating pamatay sunog o pang gaya ng fire extinguisher sa ating sariling bahay. Kasama si J. Armanjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Good news mga kapuso, naghahanap ang Kapuso Network ng Master Control and VTR Automation Engineer, TV Transmitter Technician, Electromechanical Engineer, Satellite Systems Engineer, Junior Media Asset Management System Support Engineer at iba pa na makikita sa inyong TV screen. Para sa kompletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Inaabangan na ang pagpapailaw sa Giant Christmas Tree at iba pang pailaw sa Plaza Mabini sa Batangas City. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul, kumusta dyan? Ivy, kaisa yung Batangas City sa Christmas countdown. Excited na actually yung marami sa pagpapailaw ng mga Christmas decoration dito sa lungsod. Taon-taong tradisyon at taon-taon na rin inaabangan ng mga residente sa Batangas City ang Christmas display rito sa Plaza Mabini. Mamayang alas 6 ng gabi, opisyal na pailawan ang libu-libong Christmas lights na nakakalat dito sa parke. Iba't ibang parol ang nakasabit dito sa paligid. Nariyan din ang mga life-size na Christmas gift at Christmas ball installations. Mas patiting ka rin pa ang plaza ng kanilang centerpiece na Christmas tree na talaga namang agaw pansin. Mapapatingala ka sa tayog nitong humigit kumulang na 40 talampakan. Malapit lang dyan ang nativity scene o Belen. Ang mensahe at tema ng pagdiriwang ng kanilang Kapaskuhan ngayong taon, pista ng pagmamahalan at pagbibigayan. May programa muna ngayon dito sa plaza kung saan tampok ang pagpapamalas ng iba't ibang talento ng mga Batanggenyo. Ivy, may magic show at clown performances rin kanina para naman sa mga chikiting. At syempre, nandirito rin yung mga opisyal ng Batangas City LGU sa pangunguna ni Mayor Beverly Dimacuha, Vice Mayor Eliza Cruz at ilan sa mga bumubuo ng sangguniang panglungsod. Nakatayo na rin dito sa Plaza Mabini ang mga food kiosk kung hanap naman ay food trip. Ivy, ilang minuto na nga lamang yung hihintayin natin para sa opisyal na pagbubukas ng Christmas tree. At simula gabi-gabi ay aabangan na ng mga magkakamag-anak at magkakaibigan itong mga Christmas display dito sa Plaza Mabini. Magsisimula yan alas 6 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Ivy. Maraming salamat, Paul Hernandez. Arestado ang most wanted person ng Calabarzon sa ikinasang manhunt operation ng Calamba City Police kahapon sa Barangay Lingga, Calamba City. Kinilala itong si Alias Rafael, residente ng naturang lungsod. Sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court, nadakip ang akusado na naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasalukuyan itong nasa kustudiya ng Calamba City Police Station habang agad namang inimpormahan ng korteng pinagmula ng warrant of arrest para sa tamang disposisyon nito.
Nag-aalok ng half-cup rice ang ilang karinderya sa Batangas kahit wala pang batas kaugnay rito. Muli namang binuhay na maisabatas ang half-cup rice sa mga food establishment sa ilalim ng Anti-Rice Wastage Act. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Ang paboritong putahe ni Donna sa kainang ito sa Batangas City, perfect match siyempre ang kanin. May pagkakataon na napapadami rin ang order niya. Yun nga lang minsan, napipilitan na lang din siyang ubusin ng extra rice. Dahil ang ano ko, pinaghirapan ko yung aking ibabayad dito. Pagtitinda ko ng isda. Kaya yung aking bawat kainin, di aking kinain. Wala pa mang batas na nag-oobliga sa pinagtatrabuhang karinderya ni Malu. Talagang nag-o-offer na rin sila ng half-cup rice. Pansin kasi nila na napapatapon lang ang nasa-serve na ekstrang tasang kanin na hindi rin naman naubos kaya nasasayang lang. Ang ginagawa namin, nilalagay namin sa pakainan sa aso. Para naman, ang aso ay makakain din naman. Hindi lang matitira. Sa pag-aaral nga ng Philippine Rice Research Institute of PhilRice, umaabot sa 7 bilyong piso na halaga ng bigas sa Pilipinas ang nasasayang kada taon. Katumbas yan ang konsumo ng 2.5 milyon ng mga Pilipino. Nakikita ni Quezon 4th District Representative Mike Tan na kung maisa sa batas ang House Bill No. 9510 o Anti-Rice Wastage Act, matutulungan itong mabawasan ang mga kaning napapatapon lamang. Sa ilalim kasi nito, kailangan ng itakda ng mga food business establishments, malalaki man o maliliit, na payagan ng umorder ang customer ng half cup of rice. Dagdag ng mambabatas, hindi naman ipinagbabawal ang only rice sa mga buffet. Nais daw niyang bigyan ng pagpapahalaga ang mga magsasaka at isulong ang kalusugan ng mga mamamayan. Ito rin ang bagay na gustong mangyari ng PhilRice. Ngayong Nobyembre pa naman ipinagdiriwang ang National Rice Awareness Month. Matatandaang naipanukala na rin ito ni Nooy Senator at ngayon President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Nagsagawa ng State of the Children Report at Search for Child-Friendly Barangay ang lokal na pamahalaan ng Daet Camarines Norte ngayong National Children's Month. Ito'y sa bisa ng isang ordinansa na matagal nang ipinatutupad sa naturang bayan upang kilalanin at parangalan ang mga barangay na may programang nakatutok sa kapakanan ng mga bata. Isa ang barangay Kamambugan sa mga nanalo sa large barangay category kung saan susi umano sa kanilang panalo ang pagkakaroon ng maraming Child Development Center o Daycare Center. Ayon sa Municipal Planning and Development Coordinator, ang parangal ay nakabase sa ilang mga kriteriya kung saan dapat nakatutok sa basic rights ng mga bata. Bukod sa pagpaparangal sa mga child-friendly barangay, kinilala rin ang iba't ibang empleyado ng bawat barangay kaalinsabay ng pagbibigay ng cash incentives. Naitataguyod po natin yung mga karapatang pambata, nai-implement po natin yung mga programang nararapat po sa kanila para sila ay maging maunlad physically dahil sa social, mentally, education, and marunong silang mag-participate sa mga trabahong pang-komunidad. Mga kapuso, bukas araw ng Miyerkules, November 15, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Lipa at sa bayan ng Cuenca, Batangas. Magsisimula ito alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Bunsod ng conversion at clearing ng mga linya at pagpapalit ng mga nabubulok na poste. Wagi ang Letra Knights sa mainit na laban kontra Arellano Chiefs sa score na 67-58. Narito ang report. Nasungkit ng Letran Knights ang pagkapanalo kontra Arellano Chiefs sa kanilang naging harapan kanina sa NCAA Season 99 Men's Basketball. Nagtapos ang bakbakan ng dalawang koponan sa score na 67-58. Maagang nagpakitang gilas ang Letran Knights at nakuha kaagad ang kalamangan sa unang quarter pa lamang ng laro. Nagkaroon naman ng pagkakataon ng Chiefs na mapaliit ang lamang sa pagtatapos ng first half. Mas naging mainit ang palitan ng bitaw ng bola ng mga koponan at kanya-kanya ding depensa para tuldukan ang kani-kanilang lose streak ngayong season. Sa huling quarter, maganda ang depensa na ipinakita ng Chiefs dahilan para makabawi sila ng puntos, ngunit di pa rin naging sapat para maagaw ang pagkapanalo. Ito ang unang pagkapanalo ng Letran Knights sa second round at ikalawang pagkapanalo ngayong season. Samantala, abangan na magiging harapan ng Perpetual Altas kontra Mapua Cardinals na susundan ng bakbakan ng Benil Blazers kontra San Beda Red Lions. Tutukan yan bukas sa GTV November 15 simula 1:30 ng hapon. Ivy Saunargasang, Balitang Southern Tagalog.
Mga kapuso, maging bahagi ng nangungunang TV and radio network sa bansa. Naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod: News Production Specialist, News Program Specialist, Junior Desk Editor, News Assistant Video Journalist, D&G Specialist, Moving Image Editor, Video Graphics Artist, Senior Editor, Social Media Specialist, Content Producer at iba pang posisyon na makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Patay sa pamamaril ang 55 anyos na magsasaka sa San Francisco, Quezon. Tinitingnan namang motibo sa pamamaril ang personal na galit ayon sa pulisya. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Hindi na nakauwing buhay ang 55 anyos sa si Leo Merilo sa kanilang bahay sa barangay Nasalaan, San Francisco, Quezon. Ito'y matapos siyang barilin sa ulo at katawan ng hindi patukoy na gunman. Ang magsasaka, pauwi na raw galing aktibidad sa kanilang barangay ng Tambangan umano siya kahapon ng madaling araw. So doon sa area wala tayong na-recover na basyo. So most likely siguro ang gamit ay improvised firearm. Malayo sa kabahayan ng crime scene, nadiskubre na lamang daw ng isang residente ang katawan ng biktimang nakahandusay sa kalsada. Personal na galit sa biktima ang tinututukang anggulo ng pulisya sa pamamaril. Kasi dating tanod po ito bago naging magsasaka . So tinitignan namin siguro dito personal grudge lang, may tao sigurong may sama ng loob dito o hinanakit. Nananawagan ng San Francisco Municipal Police Station na makipagtulungan sa kanila ang sinumang may nalalamang impormasyon sa insidente. Blanco pa ang pulisya sa responsable sa krimen. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng panig ang pamilya ng nasawi. Patuloy pang investigasyon sa insidente. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Humina at isa na lamang low pressure area ang bagyo na nasa labas ng PAR. Samantala patuloy pa ring nakaaapekto ang amihan at shear line sa ilang lugar sa bansa. Narito ang report. Nagkaroon ng pagbabago sa lagay ng binabantayang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Mula sa pagiging tropical depression, humina ito bilang low pressure area at huling namataan 1,620 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. Sabi ng Pag-asa, nananatili ang posibilidad na pumasok ito sa PAR at hindi rin inaalis ang tsansang lumakas ulit sa mga susunod na araw. Kung sakaling pumasok sa PAR bilang bagyo, tatawagin ito sa local name na Kabayan. Sa loob naman ng PAR, patuloy ang pag-iral at magpapaulan pa rin ang shear line at amihan. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Quezon, Laguna, Mindoro Provinces at Palawan. May malalakas na ulan sa ilang lugar kaya maging handa sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Posible ring ulanin ang iba pang bahagi ng bansa kasama ang Visayas at Mindanao. Ace Medrano, Balitang Southern Tagalog. Tuloy-tuloy ang pagsasaayos sa Dumuklay Bridge sa Batangas City na nasa 40% ng tapos ayon sa site engineer. Narito ang report ni Paul Hernandez. Mas nadagdagan pa ang mga warning signs bago pa man ang pagpasok sa ginagawang Dumuklay Bridge sa Batangas City. May paalala rin sa mismong tulay. Ito'y para mas mapaigting ang abiso sa mga residente at mga motorista na bawal pa ring dumaan ang sasakyan sa lugar. Naglagay na din kami ng pinaka-pathway dito para mga tao lang talaga makadaan. Time to time, sinasabihan namin yung mga tao. Patapos na ang riprap sa isang dulo ng tulay. Sa bahaging ito naman kung saan nakita ang butas ng daan, sinisimulan na rin ang paglalagay ng malalaking bato sa gilid para masimulan din ang riprap. In preparation dun sa buhos, nung
etong sa slab ng sa bridge para pag nagtamba kami, walang lumabas na lupa. Sa mga susunod na araw, sesementohan na rin ang daluyang tubig na ito na magsisilbing spillway. Ang nakatiwangwang lang na tulay na idinaraing noon ng mga residente, may naitatawid na raw na pag-asa. April 2024 ang target completion ng rehabilitasyon. Pero ayon sa site engineer, kung magiging paborable ang panahon, hindi na aabuti ng Abril. Target ng management na before yung April ay matapos na namin. Kakayanin. Kasi continuous naman yung minimit naman namin yung sa schedule. Sa kabuuan, nasa 40% ng tapos ang proyekto. Pakiusap pa rin ang kinaukulan na sa Detour Road muna pansamantalang dumaan. Kung magpapatuloy raw na gumanda ang panahon, mabilis na maiaayos ang tulay. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, sa Huwebes, November 16, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa bayan ng Lemery at Taal, Batangas. Simula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bunsod ng konstruksyon ng mga linya. Sinisimulan ng palaguin ng aquaculture sa Puerto Galera Oriental, Mindoro bilang alternatibong kabuhayan ng mga residente. Nagbabalik sa report si Paul Hernandez. Paraiso para sa maraming turista ang natatanging ganda ng Puerto Galera. Binabalik-balikan ang sikat na white beach at malinis na tubig. Malaking papel ang ginampanan ng tourism industry sa paglago ng ekonomiya ng bayan. Pero nang masapul ng pandemic, maraming kabuhayan sa turismo ang naapektuhan. Dito natutunan ng LGU na huwag pakakampante sa iisang kabuhayan. Ngayon, sinisimulan na nila ang fish farming o aquaculture. Turismo lang talaga kami. Kaya nung nagpandemya, talagang gutom. Wala talaga. Isa na awakening sa amin yun na mag-isip ng iba pang industriya na pwede naming buksan. Sa tulong ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, may fingerlings ng panimula ang mga mangingisda. Sa katubigan ng Barangay Dulangan, itinayo ang Econo Cage. May 4 na butas ito kung saan pwedeng paramihin ang bangus fingerlings. Marami dito mga base, mga cobs, mga inlets na para mga protected siya sa mga strong waves and currents. No? Makatutulong ang fish farming sa komunidad para mas mabilis na masuplayan ang pambentang isda ang mga residente. 4 hanggang 6 na buwan ang hihintayin bago makapag-harvest. Tingnan natin kung talagang maganda ang pag-maintain and pag-operate ng association na to. Tayo ay magiging masaya na makapagbigay pa ng mas marami pang mga ayuda. 750,000 pesos ang inilaang pondo sa proyekto kasama ng ilang kagamitan gaya ng mga fish nets. Inaasahan na makakatulong ang aquaculture sa pagpapayabong ng ekonomiya ng bayan. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Reunited si Diana Zubiri sa dati niyang Bubble Gang co-star na si Diego Llorico. Samantala, nagbonding si Stolen Life star Gabby Concepcion at anak na si Casey sa Batangas. Narito ang report ni Hazel Alviar. Masayang ipinasilip ng Encantadia actress na si Diana Zubiri ang ilang mga kaganapan bago siya sumalang sa Fast Talk with Boy Abunda noong nakaraang linggo. Sa in-upload nitong video kahapon, makikita kung gaano siya nasorpresa sa kalagitnaan ng kanyang pagbablog nang makita niya sa set ang dati niyang co-star sa Bubble Gang na si Diego Llorico. Makikita pa sa video na masayang nagkwentuhan ang mga ito bago sumalang si Diana sa set. Masaya namang ginugol ng mag-amang Gabby at Casey Concepcion ang kanilang father-daughter bonding sa Lobo, Batangas. Sa mga ibinahaging larawan ni Casey, magkasamang kumain ng breakfast ang dalawa at ang kanilang pinagsaluhan, ang Batangas Lomi na may kasama pang kape. Sa caption ni Casey, binigyang diin nito kung paano naging isang magandang simula ang linggong ito nang makasama niya ang kanyang ama at Stolen Life star na si Gabby. Samantala ngayong Martes, hindi titigilan ni Black Rider ang mga nagkasala sa kanya. Ano kaya ang sasapitin ni Jasper sa kamay nito? At ano rin kaya ang kinalaman ng ama ni Bane sa sindikatong Scorpion? Ang mga maaksyong eksena sa Black Rider abangan pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV. www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 41 days na lang, Pasko na.
At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.